So can you explain it, Madam Speaker, in a simple way na hindi tayo lalabag sa batas, yung sinasabi niyong impairment or not impairment or whatever. To explain it siguro in the most simplest way, ako po, kunwari, ay supplier ng Nordeco. So, meron akong kontrata, kasama po ng supplier ng Nordeco. Ngayon, na magkakaroon na ng bagong consumer sa bagong area, meron na ngayon bidding process. Meron na po tayong competitive selection process. Ako bilang isang supplier, okay, pupunta po ako dito sa kabila dahil bago na po yung consumers ko dito at makikipag-bid ako. Kung meron naman mga bagong papasok na magbibigay ng mas better bid, ako as a bidder will now be, meron na naman akong, okay, pwede kong tapatan to para bumaba at maging better ang pag-supply ko. So dito po ako, magkakaroon ako ng bagong kontrata with double light po. Dalawang kontrata po yun. Hindi po Madam natin Speaker, na-compare po yun, Hindi Madam po kontrata pinag-usapan natin. So halimbawa po, Madam sinasabi Speaker, niyo na, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what our distinguished colleague is asking kasi So, yung earlier po, impairment, impairment clause. Impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. The impairment clause of the Constitution is on contracts. So what exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? Unang tanong ko, Mr. Chair, Madam Chair, yung veto message po ng President nung last time, na binito niya ito, no, yung the same bill that we have now. Sinasabi kasi, Madam Chair, na ito na, Madam Chair, yung binanggit kanina ng ating sponsor about binito po dahil doon sa violation po nung Article 3, Section 10, that no law impairing the obligation of contract shall be passed. So alam natin yung franchise nitong Nordeco ay until 2028. And the area of responsibility ay gustong kuhanin ng Daylight company, Mr. Chair. So, ang tanong ko, Madam Chair, sinasabing ano ba yung remedy ngayon so that hindi ito mabivito ulit ng Office of the President? Kasi yung laman nito, Madam Chair, yung bago na ipinapasa ng ating sponsor, ay the same lang din yan eh. So how sure are we na hindi ito ibivito nung ating nung Malacanang na parehas lang din naman yung content? Madam Speaker, as iterated earlier, this is not exactly the same. There is that competitive selection process which I've exhaustively explained earlier in terms of the Constitution and the provisions. Again, ulitin ko, hindi po to exactly the same as the bill that was vetoed because of the competitive selection process, Madam Speaker. Well, yung competitive selection process, hindi yan nakalagay exactly doon sa doon sa very provision ng Constitution. Malinaw yung Section 10, Article 3, no, na wala dapat i-impede na anumang contract hanggat nagpapatuloy yung kontrata na yan. Madam Speaker, I've explained the impairment, non-impairment clause earlier in terms of hindi tayo gumagawa ng bagong kontrata. We are not impairing the existing ones. We are providing them now a choice to go into the competitive selection process. We've discussed this earlier, Madam Speaker. Yes. Can you explain it in very simple way para maintindihan po ng ating mga kababayan? Kasi yung sinasabi natin dito, ang apektado dito ay yung taong bayan na miyembro ng Nordeco na sila yung nagko-consume, no? So hindi hiwalay yung kooperatiba doon sa tinutukoy ng ating sponsor na taong bayan kasi sila yun. So can you explain it, Madam Speaker, in a simple way na hindi tayo lalabag sa batas, yung sinasabi niyong impairment or not impairment or whatever, na sinasabi natin na talagang hindi tayo lumalabag sa batas kapag ito ay naipasa. Itong consumers din po na to ang mga nagrereklamo din, no? So, to explain it siguro in the most simplest way, ako po, kunwari, ay supplier ng Nordeco. So, meron akong kontrata, kasama po ng supplier ng Nordeco. Ngayon, na magkakaroon na ng bagong consumer sa bagong area, meron na ngayon bidding process. Meron na po tayong competitive selection process. Ako bilang isang supplier, okay,
pupunta po ako dito sa kabila dahil bago na po yung consumers ko dito at makikipag-bid ako. Kung meron naman mga bagong papasok na magbibigay ng mas better bid, ako as a bidder will now be, meron na naman akong, okay, pwede kong tapatan to para bumaba at maging better ang pag-supply ko. So dito po ako, magkakaroon ako ng bagong kontrata with Double Light po. Pero hindi naman po masisira at mawawala ang kontrata ko with Nordeco dahil may natirang area. So, dalawang kontrata po yun. Hindi po Madam natin Speaker, na-impair po yun, Hindi Madam po kontrata pinag-usapan natin. On the point of view of the consumers po, yung tinatanong natin, no? So halimbawa po, Madam sinasabi Speaker, na, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what our distinguished colleague is asking kasi So, yung earlier po, impairment, impairment clause. we are- Impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. The impairment clause of the Constitution is on contracts. So what Okay. exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? Yeah, Distinguished colleague? Madam Speaker, yung sinasabi natin na impairment, na sinasabi natin na yung contract ay hindi naman mababago kung magkakaroon ng bagong franchise. Tama po ba yon? Tama yon? Hindi po mai-impair ang existing contract na ito. Yes, doon sa kanina yung tinutukoy na 7 suppliers, right? O yung 7 na contracts. Previous Hindi na po mga mai-impair. contracts. Mag-i-exist Okay. pa rin po ang kontrata po. Sige. So, ang ibig bang sabihin nito, Madam Speaker, so kung naisabatas natin itong existing na panukalang batas, yung bang daylight saving, daylight Wala pong daylight savings. Ay, Wala pong daylight Davao, savings po dito Davao sa... Light. sa Davao Light Pilipinas. Company. Davao Light Power Company, Madam Speaker, papasok sila doon sa mga areas covered by the Nordeco. Ibig sabihin ba, Madam Speaker, magtatayo ng sariling facilities ang Davao Light? So yun, or kukuhanin yung existing na facilities ng Nordeco. This will be up to the management prerogative of Davao Light. They can purchase, they can create. It will be up to Davao Light, Madam Speaker. Well, kasi ganito parang ang ginagawa nyo ay parang gusto nyo bang i-sequester with this with this franchise, halimbawa na may pasa ito, Madam no? Speaker, Parang not ang ginagawa natin, inaagaw natin yung area na responsibility naman ng Nordeco. Ngayon, kung gusto niyo talagang mapababa yung presyo, nagrereklamo ang taong bayan dito sa presyo noong kuryente o yung hindi magandang serbisyo ng Nordeco at yung Davao Light ay gusto niya na magbigay talaga ng mas magandang serbisyo, mababang rate. So dapat magtayo sila ng sarili nila. No, hindi nila kukuhanin yung existing facilities ng Nordeco kasi nga they are in franchise. May franchise pa sila hanggang 2028. So yun ang ano ko doon, yung aking yung tanong, di ba? So kung talagang willing ang Davao Light na gumanda ang serbisyo, meron silang ino-offer na magandang serbisyo. Tapos yung mga existing ay tingin nila ay hindi, existing Nordeco ay hindi. So dapat magtayo. So bakit gusto nating kuhanin na agad yung mga later on yung mga existing facilities nila? 'Di ba? At Davao Light. Teka nga, sulat ko na nga. Davao Light pa yung merong prerogative o merong prerogative na kukuhanin yung existing. na Madam mga Speaker, facilities. Davao Light is already operating in some areas of Davao del Norte. Yes. Again, babalik po tayo sa yung problema ay hindi kaya ng existing franchise nga mabigyan ng reliable and low electricity rates po. To mandate po, to put into law, to mandate a Madam business Speaker, to mukhang hindi purchase- responsive ang ating kagalang-galang na sponsor dun sa aking dun sa aking tanong. Ang tanong ko, willing ba ang Davao Light Power Corporation na magtayo dito sa inaagaw nilang mga area ng Nordeco? They are willing, Madam Speaker. It is up to their management to do how they will be to be able to decide on how they will do it. And one of the options that they're willing to do is to build new facilities, Madam Speaker. Ano po yung i-build? Ilang taon po ba na magbi-build? Kasi ito pong, Madam Speaker, ito pong Tagum City, Island of Garden City of Samal, Asuncion, Capalong, New Corella, San Isidro, Talaingod, in Davao del Norte,
saka Mako in Davao de Oro, ay ito po ay existing na. At matagal na po no na nagseserbisyo dito yung Davao Light, ay ang Nordeco. At yung sinasabi natin na problema, no? Parang sinabi nga ni Kong Presley kanina, parang ito yung pinakamas marami, no? Pinakamalaki. Mamaya darating tayo diyan, tatanungin na. Ito yung pinakamalaking area na sakop ng Nordeco. So sabi kanina ng isang sponsor na kung kayo willing kayong mag-amend na ilahat na, anuhin natin. So tingin ko parang nag-aano tayo diyan ng monopolization, di ba? So yun nga ang tanong ko, willing at ilang taon ba na magagawa itong mga installation na to just in case no na maaprubahan natin itong bill na ito at willing naman ang Davao Light na ma-take over ito, Madam Speaker. Ilang taon ba yung pag-construct? Madam Speaker, I think it is very unfair for me to give how many years when it's up to the management prerogative of Davao Light to do it, should they choose to build. In terms of the areas and the existing of Nordeco in these areas, no, ay mag-ooperate pa rin naman because they will still have other areas to service. At the same time, Madam Speaker, no, itong mga ganitong aspeto, beyond naman po ata sa trabaho ng Kongreso, i-mandate din sila kung ilang years kailangan nilang, kung gagawin nila, no, to make us mandate them to build also. So it's going to be really up to Davao Light how they will be able to ensure reliable, efficient, and lower rates of these and affordable rates for the areas that they will be putting in. I want to address also yung Madam sinabing Speaker, earlier na yung Madam buong Speaker. area, Madam Speaker, na Okay. we discussed this already in the committee and it is the Well, committee's sorry po, decision hindi po not ako to do it. kasama sa committee hearing. Kaya dito nga natin pinoprofound na no, yung mga question na gusto kong tanungin. Okay, so medyo mahirap mag-hypothesize nun. Yes, No? everything I think. So is yung being stranded is cost, yun yung hypothetical. ano rin natin, sunod na nating tanong, sino magbabayad nitong mga stranded cost na 100? So katulad nga yan ng comparison. Pag 10 tayo sa ngayon na umorder sa restaurant, 10 yung paghahati-hatian natin, umalis dyan yung 7 na hindi nagbayad, for example, or hindi siya so ano mangyayari dun sa babayaran natin? Parang ganun yan yung stranded cost. So yung 3 na lang yung magbabayad dyan. So ang tinatanong natin, no, sino magbabayad nung stranded cost? So ito ba ang Davao Light yung magbabayad po nung stranded cost? Well, in this scenario, no, since i-allocate mo na to Davao Light yung 100, walang stranded cost doon. I'm sorry, Madam Sponsor. Na-allocate na natin yung 100 doon sa sponsor. Davao Light, Madam Speaker. So, essentially, wala nang stranded cost doon. Na-allocate na natin to Davao Light. So, okay, kukuhanin ng Davao Light yung stranded cost. Subject to CSP. Subject to the CSP, which is in the bill. Nakakalito, Madam Speaker, paano mo isi-CSP yun? Under existing contract yun. Diba? So, nakakalito naman yun na ganitong gagawing procedure ng Davao Light. Existing contract nga siya eh. Kasi, so, di ba yung 100 kanina sanabi natin mapupunta doon. Yung CSP pupunta doon because the suppliers now are incentivized to move to Davao Light. But if they opt to stay, then hindi naman yung buong 100 yung malilipat po. So it would really depend. Babalik tayo dun sa 7 different scenarios kanina po, na hypothetical again, depending on what will happen. That's why we're giving them this, Well, the CSP. Hypothetical to. Hindi, sinasabi nyo kasi na out of 134 megawatts consumed by all the consumers ng Nordeco, yung kukuhanin na area ay approximately 100 megawatts. So ang tanong ko, sino yung magbabayad nun? So hindi nyo pwedeng ipabayad yon doon sa mga natitira, di ba, ng mga consumers ng Nordeco. Kasi nga, existing pa yung contract nila na may ganitong cost nung per kilowatt hour. So kung kukuhanin nyo na ngayon yan, magiging batas na ito by 2025, gusto ko lang ma-assure ang ating mga consumer na matitira sa Nordeco na hindi sila yung magbabayad nun. Since i-assume ng Davao Light etong 100 na to. So, hindi siya magkakaroon ng stranded cost kasi
Kung yung 100 nga mapupunta dito, wala ka nang maiiwan dito na stranded cost, di ba? Lahat pupunta ka na dun sa new area ng consumers mo, which would be Davao Life. Okay, so gusto kong hanapin sa bill yun. Ano bang mangyayari? Kasi kailangan, That's why the competitive Makita selection natin. process comes in, Madam. kaya gusto natin makita sa bill. Session yung sinasabi- suspended.